Let's open the Bible, Exodus chapter 13. Kaya buksan po natin ang ating mga Biblia sa Exodus Kapitulo 13, Exodus chapter 13, verse 1. sa versikulo 1 po. Exodus Kapitulo 13, versikulo 1, Verse 1 and 2. sa versikulo 1 at hanggang 2. Let's read together. 3, 2, 1. Ang Panginoon ay nagsalita kay Moises, italaga mo sa akin ang lahat ng mga panganay, anumang nagbubukas ng bahay bata sa mga anak ni Israel, maging sa tao at maging sa hayop ay akin. And verse 17 to 22. Mula po kapitulo sa versikulo 17 hanggang 22 po. With Brother Lester, we're going to read alternately. Babasahin po natin ito ng salitan. Sisimulan ko po sa versikulo 17. Nang payagan ng Paraon na umalis ang bayan, hindi sila dinala ng Diyos sa daang patungo sa lupain ng mga Filisteo. Bagamat malapit iyon sapagkat sinabi ng Diyos, baka ang bayan ay magsisi kapag nakakita ng digmaan at magbalikan sa Ehipto. Verse 19, dinala ni Moises ang mga boto ni Jose sapagkat mahigpit niyang pananumpa ang mga anak ni Israel na sinasabi, tiyak na bibigyang pansin kayo ng Diyos at inyong dadalhin ang aking mga boto mula rito na kasama ninyo. Verse 21, ang Panginoon ay nangunguna sa kanila sa araw sa isang haliging ulap upang patnubayan sila sa daan. At sa gabi ay isang haliging apoy upang tanglawan sila, upang sila ay makapaglakad sa araw at sa gabi. So, every Sunday, we are studying the book of Exodus. Kaya kada linggo po, pinag-aaralan po natin yung aklat ng Exodus. In chapter 1, there is the suffering of Israel. Sa Kapitulo 1, naroon po yung pagdurusa ng Israel. So in chapter 2, God prepared Moses. Kaya sa Kapitulo 2, inihinda po ng Diyos si Moises. In chapter 3, God called Moses, Kaya sa Kapitulo 3, tinawag po ng Diyos si Moises. but he rejected Pero siya ay tumanggi. because he thought he's not ready. Dahil iniisip niya, hindi pa siya handa. And in chapter 4, but when God reminded God's promise, he finally decided to go to Egypt. Pero sa Kapitulo 4, nung ipinalala ng Diyos yung kanyang pangako, siya po ay nagdesisyon na pumunta sa Ehipto. And in chapter 5, when he went to the Egypt, the situation was getting worse. Pero nung sa Kapitulo 5, nung siya pumunta na sa Ehipto, yung sitwasyon ay naging malubha. So God reminded his promise. Kaya pinaalala ng Diyos yung kanyang pangako. And from chapter 7 to 11, there is the 10 plagues. Kaya mula sa Kapitulo 7 hanggang 11, naroon po yung 10 salot. So it means God destroyed all the fake god and idols in Egypt. Ibig sabihin, winasak po ng Diyos yung lahat ng mga Diyos-Diyosa ng Ehipto. Finally, Pharaoh gave up and sent the Israelite to God. Sa kaduluhan, yung Parao ay sumuko at ipinalaya po yung mga Israelita. So in chapter 12, there is the Passover day. At dun sa Kapitulo 12, naroon po yung araw ng Pasko. God said the Passover day is the first day of the year. At sinabi po ng Diyos na yung araw ng Pasko, ito po yung unang araw ng taon. It means when we get salvation by the blood of Jesus Christ, our life is starting newly. Kaya po ibig sabihin po nito, nung tayo po'y maligtas sa pamamagitan ng napakahalagang dugo ng Panginoong Hesus, yung ating buhay po ay nagsimula. That is the new beginning of the new life. Ito po'y pasimula ng bagong buhay. And in chapter 13, today we're gonna study it. In verse 1 and 2, God commanded the Israelites to separate the firstborn because they belong to God. Kaya sa Kapitulo 13 po, ito po yung pag-aaralan po natin, sinabi po ng Diyos sa mga Israelita na naihiwalay yung panganay ng mga Israel. And also, when Israel people get out of Egypt, God didn't lead them to the shortcut, to the land of Canaan. Kaya nung pinatubayan po ng Diyos yung mga Israelita sa ilang, hindi po dinala ng Diyos sa maiksing ruta yung Israel. God led them to the wilderness first. Inayaan po ng Diyos na mapunta sa ilang yung
mga Israelita. Because in the wilderness, they should be trained first. Dahil doon po sa ilang, sila po'y masasanay. But there is the guidance and protection. Pero naroon po yung patnubay at proteksyon ng Diyos. So verse 21 says, through the pillar of the cloud and the fire, God always guided them and protected them. Kaya sa pamagitan po, sa versikulo 21, sabi po, sa haliging ulap at sa haliging apoy, ito po yung mangpoprotekta sa mga Israelita. So today we're gonna learn the lesson in chapter 13. At ngayong araw po, pag-aaralan po natin yung mga aral sa Kapitulo 13. Here is the Egypt, Nakita po yung Ehipto, and here is the land of Canaan. at narito po yung lupain ng Kanaan. Egypt is the shadow of the world, Yung Ehipto po, ito po yung anino ng mundo. and Pharaoh in Egypt is the shadow of the Satan. At yung Parao doon sa Ehipto, yun po yung kumakatawan kay Satanas. And Israelite in the Egypt are shadow of unsaved people. At yung mga Israelita sa Ehipto, sila po yung mga ligaw na kaluluwa. So when Israel people get out of Egypt through the blood of the Lamb, it indicates the salvation. Kaya nung yung mga Israelita ay nakaalis mula sa Ehipto sa pamamagitan po ng Passover Day, yun po yung kaligtasan. So in 1 Corinthians chapter 5, the Passover Lamb is Jesus Christ. At yung sa unang Korinto Kapitulo 5, yung Pasko po yung Panginoong Jesus. So it means only by the blood of Jesus Christ we can get salvation. Ibig sabihin, sa pamamagitan po lang dugo ng Panginoong Jesus, tayo po maliligtas. Here is the 4 houses. Nakita po yung 4 na pinto. God says, when I look at the blood of the Lamb, I'll pass over. I'll not judge you. Kaya po sinabi po ng Diyos na kapag nakita ko yung dugo ng kordero, ako po ay aalis. Here is A, B, C, D. A, they decorate blood. Blood is disgusting. We're gonna decorate our house by flower. Kaya sa A, sinabi nila na yung dugo ay kadiri, kaya naglagay po sila ng bulaklak. B house, they are rich. So we're gonna decorate our house with the jewelry. Kaya yung B naman po ay mayaman, kaya naglagay po sila ng mga diamante. See, it looks beautiful. Yun ay napakaganda. And the C house, blood is red. So anything red will be okay. So they put the tomato sauce, ketchup. Kaya sa C naman po, iniisip nila kahit anong pula siguro, kaya naglagay po sila ng ketchup. And number D, according to the God's word, they put the blood of the lamb. Kaya po sa D naman po, alinsunod sa salita ng Diyos, naglagay po sila ng dugo ng kordero. Which house is not judged? Alin po yung alang bahay po yung hindi nahatulan? Only D. Yun D lang po. Even though we are beautiful and offered a lot of money, and even though we looks like Christian, if we don't have the blood of Jesus Christ, we cannot get salvation. Kahit na tayo maganda, mayaman, o kaya mukha tayong ligtas, kung di tayo naligtas sa pamagitan ng dugo ng Panginoong Jesus, hindi po tayo maliligtas. Here is another example. Nakita pa po yung isang halimbawa. Here is 4 people. Nakita po yung 4 na tao. Number A, pangit. Yung A po, yung pangit. B, not educated. Yung B naman po, hindi po siya nakapag-aral. C, very poor. Yung C naman po, ay mahirap. D, commit so many sins. At yung D naman po, ay gumawa ng maraming kasalanan. But all of them put the blood of the lamb on the doorpost. Pero lahat po sila, naglagay po sila ng dugo ng kordero sa kanilang pintuan. Who was judged? Sino po yung nahatulan? Nobody. Wala po. No matter what kind of people they are, it doesn't matter. Kahit na sino mang tao sila, hindi po yun mahalaga. As long as they have a blood of Jesus Christ, they can get salvation. Basta meron po silang dugo ng Panginoong Jesus, sila po'y maliligtas. So only by the blood of Jesus Christ, we get salvation. Kaya sa pamamagitan lang po ng dugo ng Panginoong Jesus, tayo po naligtas. And then Israel people pass over the cross over the Red Sea. Kaya yung mga Israelita, ay tumawid po sila sa dagat na pula. The 1 Corinthians chapter 10 says the crossing the Red Sea is the shadow of baptism. Kaya po sa unang Korinto Kapitulo 10, yung pagtawid po sa dagat na pula, yun po'y kumakatawan ng bautismo. So what is the first, the salvation or baptism? Kaya ano po yung nauna, kaligtasan o bautismo? Salvation. So Kaligtasan. only those who get salvation can receive the baptism. Kaya kung sino lang po yung naligtas, sila lang po yung makakatanggap ng bautismo. It means
through the baptism, we cannot get salvation. Kaya ibig sabihin, sa pamamagitan po ng bautismo, hindi po tayo maliligtas. Baptism is the declaration that we are saved. Kaya yung bautismo lang po ay pagtatalaga na tayo po ay naligtas. Baptism is the separation, the symbol of the separation from the world. At yung bautismo po ay kumakatawan sa paghiwalay sa mundo. So since Israel people crossed the Red Sea, they cannot go back to Egypt. Kaya nung yung tumawid na po sa dagat na pula yung mga Israelita, hindi na po sila makakabalik. And until they entered the land of Canaan, Israel people stayed in the wilderness. Kaya hanggang sa makakating po sila sa lupain ng Kanaan, sila po ay nanatili sa ilang. The land of Canaan is the shadow of heaven. At yung lupain ng Kanaan, yun po ay anino ng langit. So until we go to heaven, we stayed in the wilderness. That is the place of our Christian life. Kaya hanggang sa makakating po tayo sa langit, yung pwesto po natin ay sa ilang, yun po yung buhay Kristiyano po natin. Wilderness is the place to train the Israel people. At yung ilang po, yun po yung lugar kung saan po sinasanay ng Diyos yung mga Israelita. In this place, they learn about God more. At sa lugar na ito, naunawaan po nila kung sino po yung Diyos. In this place, Israel people rely on God more. At sa lugar na ito, sila po ay nagtitiwala ng husto sa Diyos. So in the wilderness, the one thing they need is manna, word of God. At sa ilang po, yung kanilang kinakailangan ay yung mana, yung salita. And if the Israel people getting far from the camp, they cannot reach the land of Canaan. At kung yung mga Israelita ay papalayo po sila doon sa kampo, hindi po sila makakapunta sa Kanaan. It means we have to stay in the church. Kaya ibig sabihin, kailangan po nating manatili sa iglesia. It doesn't mean we lost our salvation. Pero hindi po ibig sabihin na maalis po sa atin yung kaligtasan. Now, I like to make sure how many people get out of Egypt? Kaya po, ilan pong tao yung nakaalis mula sa Ehipto? The number of Israel people. Ilang mga Israelita po? 600, about 600,000 people get out of Egypt. Nasa 600,000 po yung nakaalis mula sa Ehipto. Okay. Then, when they entered the land of Canaan, how many people entered? Pero nung nakakating po sila sa Kanaan, ilang katao po ang nakakating? 600, almost the same. 600,000 din po. Some people say the Joshua and Caleb, only two. Sinasabi po ng iba, si Joshua at Caleb lang. Don't think like this. Let's look at the numbers. Kaya Check. tingnan Please po. bookmark here and let's look at the Numbers chapter 26. Numbers chapter 2 first. Kaya lagyan po natin ito ng tanda at dako po tayo sa Bilang, Kapitulo 2, Numbers chapter 2 verse 32. sa versikulo 32. When they got out of Egypt, almost the 600,000 people get out. Kaya nung umalis po sila sa Ehipto, nasa 600,000 po sila lumabas. Would you read? Ito ang nabilang sa mga anak ni Israel ayon sa mga sambahayan ng kanilang mga ninuno. Ang lahat ng nabilang sa mga kampo ayon sa kanilang mga pangkat ay 603,550. But when they enter the land of Canaan, also almost the same number, around the 600,000 people. Pero po nung pumunta na po sila sa lupain ng Kanaan, yung bilang po ay halos kapareho na nasa 600,000. Numbers chapter 26, Sa Bilang, Kapitulo 26, verse 51. sa versikulo 51, Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. ito ang bilang sa angka ni Israel, 600,130. Yes. What does it mean? Ano pong ibig sabihin po neto? These 600,000 people almost died in the wilderness. Kaya yung unang 600,000 po ay namatay doon sa ilang. And in the wilderness, new generation was born. At sa ilang po, yung bagong henerasyon po ay naipananganak. So, these 600,000 people never experienced Egypt. Kaya yung 600,000 na to ng mga tao, hindi po nila naranasan yung Ehipto. Only their wish, they really desire the land of Canaan only. Kaya yung kanilang hinihiling lang po ay mapunta ng Kanaan. So it means when we get salvation,
we are still sinful. Kaya nung tayo po'y naligtas, tayo rin po'y makasalanan pa. But in our Christian life, God wants to reduce, God wants to change our sinful nature. Pero po, nung tayo naligtas, ninanais po ng Diyos na bawasan po yung ating likas na pagkamakasalanan. So our sinful nature is controlled. And when we get salvation, the Holy Spirit dwells in us. Kaya nung yung ating likas na pagkamakasalanan po ay nakokontrol at pinapatnubayan po tayo ng banal na Espiritu. Then, like a new generation was born in the wilderness, when our heart is full of the power of the Holy Spirit, we become the changed person, and we can live for God more and more. Kaya katulad po ng 6 na raan na bagong henerasyon doon sa ilang, tulad po nito, yung ating buhay po ay kung papatnubayan po tayo ng banal na Espiritu, tayo rin po ibabaguhin. So, it's not the will of God. Right after getting out of Egypt, we immediately go to the land of Canaan. It's not the will of God. Kaya hindi po ito yung kalooban ng Diyos na pagkatapos po nating maligtas, makapunta na po tayo agad sa langit. God wants to give us the wilderness. Ninanais po ng Diyos na bigyan po tayo ng ilang. Because God wants to change our life, and God wants us to learn about God more. Dahil ninanais po ng Diyos na baguhin po yung ating buhay Kristiyano at matuto pa tayo sa Diyos. So, let's look at the 2 Corinthians chapter 4. Kaya tingnan po natin sa 2 Korinto, Kapitulo 4. 2 Corinthians chapter 4, verse 16. Sa 2 Korinto, Kapitulo 4, versikulo 16 po. Therefore, we do not lose heart, even though our outward man is perishing, yet the inward man is being renewed day by day. Kaya't kami ay hindi pinanghinaan ng loob, bagamat ang aming panlabas na pagkatao ay nabubulok, ang aming panloob na pagkatao ay binabago sa araw-araw. So this is outward man. Kaya ito po yung panlabas na anyo po natin. We are getting old. Tayo po ay tumatanda. But our inward man, since we get salvation, is getting renewed every day. Pero yung ating panloob na pagkatao ay binabago sa araw-araw. That's why when our Christian life is when we live our Christian life in the church more and more, God changes more, and we desire to go to heaven more and more. Kaya habang nagpapatuloy po tayo sa ating buhay Kristiyano sa loob ng iglesia, yung ating pamumuhay ay nababago at ninanais po natin na makakating sa langit. And let's go back to Exodus chapter 13. Kaya tingnan po natin sa Exodus, Kapitulo 13. So now, Israel people got out of Egypt. Kaya yung mga Israelita ay nakaalis na mula sa Ehipto. At that time, in verse 2, would you read again? Kaya sa versikulo 2, italaga mo sa akin ang lahat ng mga panganay, anumang nagbubukas ng bahay bata sa mga anak ni Israel, maging sa tao at maging sa hayop ay akin. So God says, separate the firstborn babies. Kaya sabi ng Diyos, ihiwalay mo yung mga panganay. Because it's mine. Dahil sila'y akin. Why God said it's mine? Bakit sinabi ng Diyos na sila'y akin? Because in the last plagues, the killing the firstborn, they were supposed to die. Dahil po nung sa huling salot, yung pinatay yung mga panganay, dapat silang mamatay rin doon. But they were saved by the grace of God. Pero dahil naligtas po sila sa biyaya ng Diyos. That's why God said, that is mine. Kaya sinabi ng Diyos, sila'y akin. When we get salvation, we also become God's. Kaya nung tayo po'y naligtas, tayo rin po'y naging sa Diyos. Because by the blood of Jesus Christ, the Bible says, God purchased us. Dahil sa pamamagitan po ng dugo ng Panginoong Hesus, tayo po'y binili ng Diyos. Let's look at 1 Corinthians chapter 6. Kaya tingnan po natin sa 1 Korinto, Kapitulo 6. 1 Corinthians chapter 6 is very clearly mentioned. 1 Corinthians chapter 6 verse 20. Sa 1 Korinto, Kapitulo 6, versikulo 20 po. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat kayo binili sa isang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Yes. So by the blood of Jesus Christ, God
purchased us. Kaya sa pamamagitan po ng dugo ng Panginoong Hesus, tayo po'y binili ng Diyos. That's why God can say, your body is not yours. Kaya po maaaring sabihin po ng Diyos na yung katawan mo ay hindi sa'yo. Your money, your time, your life is not yours. Yung pera mo, yung oras mo, yung buhay mo ay hindi sa'yo. God will say, you are mine. Sasabihin po ng Diyos, ikaw ay akin. That's why no matter what we have to use them for the glory of God. Kaya kung ano man po yung meron po tayo, dapat po nating gamitin ito sa kalooban ng Diyos. We have to make sure this life is some people misunderstand, the money and the time and everything is mine, and then some part we sacrifice and offer it to God. Yung ibang tao po, mali po yung pagkaintindi na yung kanilang oras, yung pera at yung buhay po nila ay sa kanila at yung maliit na parte, yun lang po yung sa Diyos. That is big misunderstanding. Ito po yung maling pagkaunawa. Everything is God's, Lahat po ay sa Diyos. and in order to use, God just allowed us to use God's for the glory of God. Pinapahintulutan lang po tayo ng Diyos na gamitin po yung sa Diyos para sa kalwalhatian niya. 나인tindihan po? Naunawaan niyo po? So when we buy the one car, we don't buy only the part. We buy all the part. Kaya po kapag tayo po ibibili ng sasakyan, hindi po tayo bibili ng parte lang, kundi ng buo. Let's look at the 2 Corinthians. That's why in 2 Corinthians, Kaya tingnan po natin sa 2 Korinto, chapter 8, Kapitulo 8. the background is the Jerusalem church had the financial difficulty. Kaya yung background po neto, yung iglesia sa Jerusalem ay nagkaroon po ng kahirapan. That's why the churches in Macedonia gathered the offering. Kaya yung mga iglesia sa Macedonia ay nagngalap ng pera para sa paghandog. But they gathered the offering more than they can do. Pero po sila'y naghandog sa higit sa kanilang makakaya. Why they did like this? Bakit po nila ginawa ito? Because they never forget everything is given by God. Dahil hindi po nila nakalimutan na lahat ay galing sa Diyos. So verse 5, Sa versikulo 5, not only as we had hoped, but they first gave themselves to the Lord, and then to us by the will of God. at ito ay hindi tulad sa aming inaasahan, kundi ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. So it means God already bought us. That's why the money we have, the time we have is God's. Kaya tayo na po'y binili ng Diyos, kaya yung oras po natin, yung pera po natin ay sa Diyos. So we have to make sure we are just like a manager or a steward. Kaya dapat po nating maisip na tayo lang po'y tagapamahala To just manage it, the God's things. upang pamahalaan po yung mga bagay ng Diyos. Let's look at the Luke chapter 16. Kaya dako po tayo sa Lucas, Kapitulo 16. Luke chapter 16, verse 1. Sa Lucas po, Kapitulo 16, versikulo 1. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinabi rin ni Jesus sa mga alagad, may isang taong mayaman na may isang katiwala at isinumbong sa kanya na nilulustay ng taong ito ang kanyang mga kayamanan. No matter what kind of talent we have to use it for the Lord. Kaya kung ano man po yung talento na meron po tayo, kailangan po natin gamitin para sa Diyos. No matter what we have in our life, we have to use them for the Lord. Kaya kung ano man po yung bagay na meron tayo sa ating buhay, kailangan po natin gamitin para sa Diyos. There is nothing which belong to us. Wala po tayong pag-aari. We are just a steward to manage it, God's things. Tayo lang po yung mga katiwala upang pamahalaan yung bagay ng Diyos. Then our things, what about our things? What really belong to us is we will receive it when we go to heaven. Kaya kung ano man po yung mga bagay na meron tayo, matatanggap po natin ito pag naroon na po tayo sa langit. Eternal reward will be ours. Yung walang hanggang gantimpala ay yun yung sa atin. But until that time, whatever we use is God's. Kaya hanggang sa mga oras na yon, yung mga bagay po natin ay sa Diyos. That's why if we don't use the God's things, if we don't use God's things according to the will of God,
God will scold us. Kaya kung di po natin gagamitin sa yung bagay ng Diyos sa gawain ng Diyos, tayo po'y pagagalitan ng Diyos. God will say, why do you waste mine? Sasabihin po ng Diyos, bakit inaaksaya mo yung mga bagay ko? Why did you waste my time and my money and my talent? Bakit mo sinasay yung pera ko, yung oras ko, at yung mga talento ko? So we have to always think how to use these things for the glory of God. Kaya dapat po nating laging isipin kung paano po natin gagamitin ito para sa kalwalhatian ng Diyos. So if you are talented to earn the money, use it. Kaya kung kayo may talento sa pagkita ng pera, gamitin niyo po ito. And then use the money for the glory of God. At gamitin niyo po yung pera para sa kalwalhatian po ng Diyos. Pastor, I don't have a job. Pastor, wala akong trabaho. But you have a lot of time. Pero marami kang oras. Then use that time for the glory of God. Kaya gamitin mo yung oras na yan para sa kalwalhatian ng Diyos. Pastor, I'm good at typing. Pastor, magaling ako sa pagta-type. Then join the typing team. Sumali ka sa typing team. I'm good at singing. Magaling ako sa pagkanta. Then join the choir team. Sumali po kayo sa choir. I'm good at cooking. Magaling po ako sa pagluluto. Then join the Asian favorite food team. Kaya makilahok po kayo sa Asian favorite na pagbebenta. There are so many chances for us to use our talent and our God's things for the glory of God. Kaya marami po tayong pagkakataon na gamitin po yung anuman meron tayo mga talento para sa kalwalhatian ng Diyos. If we don't use them for the glory of God, but for ourselves, God will scold us. So, what do you call if we take something which is not ours? Ano po ang tawag sa pagkuha sa mga bagay na hindi po natin pag-aari? Stealing. That's a stealing. Pagnanakaw po. So in the book of Malachi, when the Israel people didn't offer the tithe and offering, God said, "You steal mine." Kaya sabi po sa mga aklat ng Malakyas, nung yung mga Israelita hindi naghandog sa Diyos, kayo'y ninanakawan niyo ako. Because that tithe and offering belong to me. Dahil yung mga ikapo at mga handog na iyon ay sa akin. Let's look at the Malachi. Kaya tingnan po natin sa Malakyas. Chapter 3, verse 8. Sa Kapitulo 3, versikulo 8. Chapter 3, verse 8. Kapitulo 3, versikulo 8. Would you read? Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Nananakawan ba ng tao ang Diyos? Kaya may ninanakawan ninyo ako, ngunit inyong sinasabi, paano ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Yes. So, what we have to suppose to offer to the Lord, we have to offer. Kaya yung mga dapat na ihandog po natin sa Diyos, kailangan po natin itong ihandog. But our sinful nature doesn't want to offer it. Pero yung ating likas na pagkamakasalanan ay ayaw maghandog. Our sinful nature said, sayang. Sinasabi ng likas na pagkamakasalanan natin, sayang yun. Sobrang sayang. Sobrang sayang. That was mine, but it's a lot. Akin yun eh. Pero masyadong marami. One man got sick. Kaya yung isang tao, nagkasakit po siya. So he prayed to God, Lord, if you heal me, I'm gonna sell my house and offer you. Kaya nanalangin po siya, Panginoon, pagalingin niyo po ako dahil kapag nangyari yun, ibibenta ko yung aking bahay. Then God healed him. At pinagaling po siya ng Diyos. So since he got healed, he has so many concerns. Kaya nung siya po'y gumaling na, marami na po siyang mga bagay na inaalala. Do I have to sell the house? Kailangan ko pa bang ibenta yung bahay? So he got the brilliant idea. Kaya nagkaroon po siya ng ideya. He said, sell this house. Kaya binibenta niya po yung bahay na ito. Price is free. Bayad. Libre. Kaya yung bahay na ito, libre lang. But if you want to buy this house, you have to buy these three together. Kaya kung ninais niyong bilhin yung bahay na ito, kailangan mo rin bilhin yung puno. The price of these three is 10 million. Kaya yung presyo ng puno na ito, 10 milyon. And somebody bought this house with these three. At yung may isang tao, binili po yung bahay na ito sa pamamagitan po ng puno. Then this man said, Lord,
I have nothing to offer because the price of house is free. Kaya sinasabi ng taong ito, Panginoon, wala na akong kailangan ihandog dahil yung bahay na ito, libre ko lang binenta. God said, what about this price? Pero This is the price of the tree, not the house. sasabihin ng Diyos, ano yung presyo na yun? Iyon ay presyo ng puno, hindi daw ng bahay. Everyone has this kind of heart. Lahat po ng tao mayroong ganitong puso. We have to kill this sinful nature. Kailangan po nating patayin yung likas na pagkamakasalanan na ito. God purchased us by His precious blood. Tayo po'y binili ng Diyos sa kanyang mahalagang dugo. And God commit the everything to use it for the glory of God while we are living in this world. At ibinigay na po ng Diyos yung lahat ng mga bagay upang gamitin po natin sa mundong ito para sa kalwalhatian ng Diyos. Here is a banker. Kaya nakita po yung bangko. We have a banker. Yung mga nagtatrabaho sa bangko po. Every day, she counts so much money. Araw-araw nagbibilang po siya ng pera. 1 million, 2 million. But if she bring any peso to the house, she will be she will arrest. Kaya araw-araw nagbibilang po siya ng pera. Kung dadalhin niya po ito sa bahay, siya po ay makukulong. The banker work hard and then she received the salary. Kaya yung banker ay nagtatrabaho at makakatanggap po siya ng sahod. We use all God's things for the glory of God and then we're gonna receive the salary in heaven, eternal reward. Kaya dapat po natin gamitin yung lahat ng bagay ng Diyos para sa kalwalhatian ng Diyos at makakatanggap po tayo ng gantimpala pagdating natin sa langit. So God said, separate the firstborn babies because that is mine. Kaya sinabi ng Diyos, italaga mo sa akin yung mga panganay dahil sila ay akin. So we make sure everything belong to God. Kaya dapat po nating siguraduhin na lahat ng bagay ay sa Diyos. Let's go back to Exodus chapter 13. Kaya balik po tayo sa Exodus Kapitulo 13, and verse 17. sa versikulo 17 po. When Israel people get out of Egypt, God didn't lead them to the way of Palestine. That was a shortcut. Kaya po nung nakaalis yung mga Israelita sa Ehipto, hindi po pinatubayan ng Diyos yung shortcut sa mga Israelita papuntang Filisteo. God led the Israelites to the wilderness first. Ginabayan ng Diyos yung mga Israelita sa ilang. The verse 17, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Ang payagan ng Faraon na umalis ang bayan, hindi sila dinala ng Diyos sa daang patungo sa lupain ng mga Filisteo, bagamat malapit iyon sapagkat sinabi ng Diyos, baka ang bayan ay magsisi kapag nakakita ng digmaan at magbalikan sa Ehipto. Although that was near, God already knew that is the shortcut. Kaya po alam na po ng Diyos na malapit iyon. Okay. This is Israel, land of Canaan. Kaya nakita po yung lupain ng Kanaan, yung Israel. This is Egypt. Nakita po yung Ehipto. And this is the way to Palestine. Kaya nakita po yung daan patungo sa Filisteo. So since the Israel people got out of Egypt, this way is the shortcut. Kaya nung umalis na po yung mga Israelita sa Ehipto, ito po yung malapit na daan papunta. But God led Israel people to this way. Pero pinatubayan ng Diyos yung mga Israelita sa daang ito. Why? Bakit po? Here are many reasons. The first reason is verse 17. Nakita po yung maraming dahilan. Yung unang dahilan po yung sa versikulo 17. The last part, lest perhaps the people change their minds when they see war and return to Egypt. Kaya sa huling parte, baka ang bayan ay magsisi kapag nakakita ng digmaan at magbalikan sa Ehipto. So Israel people were not trained yet. Kaya yung mga Israelita, hindi pa po sila nasanay. They are not ready to fight. Hindi pa po sila handang makipagdigma. So God was afraid. When they immediately fight, they are so afraid and nervous, so they want to go back to Egypt. Kaya natatakot yung Diyos para sa mga Israelita na kapag sila nakipagdigma, sila po yung manghina at bumalik na sa Ehipto. So God is so, how can I say? God really considered all the conditions.
Kaya po yung Diyos, kinukonsidera niya po yung lahat ng mga bagay. He knows how weak Israel people. Alam niya po kung gaano po kahina yung mga Israelita. He already knew how much they can handle. Alam niya na po kung hanggang saan yung makakaya ng mga Israelita. So in our Christian life, after we got salvation, God already know how much we are strong or weak. Kaya sa ating buhay Kristiyano, mula tayo nung naligtas, alam na po ng Diyos kung gaano po tayo kalakas o kahina. That's why depending on the how much we can bear, God give us the trials. Kaya depende sa ating makakaya, tayo po'y sinasanay po ng Diyos. Let's look at the 1 Corinthians. Kaya tingnan po natin sa unang Korinto. 1 Corinthians chapter 10, Sa unang Korinto, Kapitulo 10, verse 13. versikulo 13. No temptation has overtaken you except such as is common to man. Kaya walang tuksong dumating sa inyo na hindi karaniwan sa tao. So it means only as much as we can handle and bear, God give us the trials. Kaya ibig sabihin, kung hanggang saan lang natin makakaya, tayo po'y binibigyan ng pagsubok ng Diyos. If we cannot handle, God prepared another way already. Kaya kung hindi po natin ito makakaya, naglagay na po ng Diyos ng ibang daan. The next part, but God is faithful. Kaya sa sunod na parte, Would you read? subalit tapat ang Diyos na hindi niya ipinahintulot na kayo tuksihin ng higit sa inyong makakaya, kundi kalakip din ng tukso ay naglaan ng pag-iwas upang ito'y inyong makayang tiisin. Yes. The example is Genesis chapter 33. Kaya yung halimbawa po dito, yung nasa Genesis Kapitulo 33. Let's look at the Genesis chapter 33. Kaya tingnan po natin sa Genesis Kapitulo 33. The Jacob was returning to Esau. Kaya si Jacob ay pabalik na kay Esau. Then that time he had many household and animals. Kaya sa mga oras na to, marami po siyang pag-aari at mga hayop. Then would you read? Verse 13. Verse 13. Sa verse 13 po, subalit sinabi ni Jacob sa kanya, nalalaman ng aking Panginoon na ang mga bata ay mahihina pa at mayroon sa mga kawan at mga baka na nagpapasuso. Kapag sila'y pinagmamadali nila sa isang araw lamang, ay mamamatay ang lahat ng kawan. So he really know the condition of flock. Kaya alam niya po yung kondisyon ng kawan. If I push one more day, all die. Kaya kung pinagpipilitan ko kapag yung isang araw, sila ay mamamatay. That's why he let them take a rest first. Kaya hinayaan niya po na sila ay magpahinga. God already know how weak we are. Kaya alam na rin po ng Diyos kung gaano po tayo kahina. That's why, according to each one's faith, God push us. Kaya depende sa pananampalataya na meron po tayo, tayo po'y tinutulak po ng Diyos. So if we really believe this truth, no matter what we suffer, we can believe that God allowed these trials because we can handle. Kaya kapag tayo naniniwala sa bagay na ito, kapag tayo daranas ng paghihirap, alam po natin na lahat ng ito'y binigay ng Diyos na makakaya po natin. Lord, why did you give me this kind of suffering? Panginoon, bakit mo binigay yung mga kapighatiang ito? But if we really believe God just give us the test, the sufferings, as much as we can handle, we can believe that is the suffering because God think we can handle. Pero kung tayo naniniwala na yung mga binibigay na kapighatian ng Diyos ay lahat nating makakaya, maaari po nating isipin na yung mga pagsubok na binibigay ng Diyos ay malalagpasan po natin. So God considered everything and give us the test Kaya according to each one's faith. Kaya ikinukonsidera po ng Diyos yung lahat ng mga bagay at binibigay niya po tayo ng kapaghihitian depende sa ating pananampalataya. So right after Exodus, God doesn't push Israelite to go to the war first. Kaya pagkatapos ng Exodus, hindi po hinayaan ng Diyos na makapunta sa digmaan yung mga Israelita. Before the war, God trained and prepared Israel. Bago yung digmaan, sinasanay po muna ng Diyos yung mga Israelita. God said, it's not the time to fight. Sinasabi ng Diyos na hindi pa ito oras para makipagdigma. It's the time to be trained and learn about God more.
Ito yung oras para masanay at matuto sa Diyos. So in Egypt, Israel people only experience about God through the 10 plagues only. Kaya sa yung mga Israelita, yung naranasan lang po nila sa Diyos sa Ehipto, yung 10 salot. So they didn't know how much great their God is. Hindi po nila alam kung gaano po kadakila yung kanilang Diyos. They need to learn about God more in the wilderness. Dapat po nilang maunawaan kung sino yung Diyos sa ilang. So after we got salvation, some newly saved brothers and sisters wants to do something more for the Lord. Kaya pagkatapos po nating maligtas, yung mga ilang bagong ligtas na kapatid, ninanais po nilang gumawa para sa Diyos. But no. Pero hindi. Before they are doing something for the Lord, they have to be trained first and receive the strength through the Word of God and fellowship first. Pero bago po sila gumawa para sa Diyos, kinakailangan po mo nilang magkaroon ng kalakasan sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. So before serving the Lord and doing the ministry or evangelizing, they have to read the Bible first, pray first, and have a fellowship first. Kaya bago po gumawa para sa Diyos, makilahok sa ministry at sa evangelism, kinakailangan po muna nilang mag-aral ng Biblia at magkaroon ng fellowship. The more we know about God, the more our faith grow up. Kung gaano po karami yung alam po natin sa Diyos, yung pananampalataya po natin ay lalago. That's why we should know what God did more than what we should do. Kaya dapat malaman po natin kung ano yung ginawa ng Diyos nang higit sa ating makakaya. Let's look at the Ecclesiastes chapter 10. Kaya tingnan po natin sa Ecclesiastes, Kapitulo 10. Ecclesiastes chapter 10, verse 10. Kapitulo 10, versikulo 10 po. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kung ang bakal ay pumurol at hindi ihasa ni man ng talim, dapat niya siyang gumamit ng higit sa lakas, ngunit ang karunungan ay tumutulong upang ang isang tao ay magtagumpay. One man has the dull axe. Kaya yung isang tao, meron po siyang espada na walang talim. Dull. Mapurol po. Huh? Mapurol. Mapugol. So he start to cut the tree. Kaya sinubukan niya pong putulin yung puno. Even though he worked hard for 3 hours, he couldn't cut. Kaya kahit na gumawa po siya sa loob ng 3 oras, hindi niya po ito maputol. The other man, before he cut the tree, he sharpened the axe first At for yung- 1 hour. Kahit yung isang tao naman po, bago niya po putulin yung puno, inihasa niya po ito sa loob ng 1 oras. When he sharpened the axe, he can finish it to cut the tree only for 1 hour. Kaya yung kanyang hinasa na po ito, kaya niya na po itong putulin sa loob ng 1 oras. So sometimes, without training, without learning, without getting strength, we just focus on the work and work. Kaya kung minsan, kahit na walang pagsasanay, nakatuon lang tayo sa mga paggawa. That's what God worried. Yun po yung inaalala po ng Diyos. God worried we will be stumble when we work for the Lord because we don't have any strength. Kaya po inaalala po ito ng Diyos na tayo matisod na habang gumagawa po tayo para sa Diyos. That's why God didn't bring the Israel people directly to the land of Canaan because that is the place to work. Kaya po hindi po pinahintulutan ng Diyos na makakating agad sa lupain ng Kanaan yung mga Israelita dahil yun po yung hindi nila gawain. Even though it take more time, even though it delayed, God brought the Israelite to the wilderness first. Kahit na gugugol pa ito ng mas mahabang panahon, pinatubayan po ng Diyos yung mga Israelita sa ilang. That place was the place to train Israel. Yun po yung lugar kung saan sinasanay po ng Diyos yung mga Israelita. So somebody says, it took only 1 day to get Israel out of Egypt. Kaya po may nagsabi po na sa loob lang ng 1 araw, makakaalis na yung mga Israelita sa Ehipto. But it took 40 years in the wilderness to Egypt out of Israel. It took 40 years to get Egypt out of Israel.
Pero po, gugugol po ng 40 years yung pag-alis ng mga Ehipto sa Israel. naintindihan po? Huh? So while Israel people stayed in Egypt, they are affected a lot from the tradition or the worldly things in Egypt. Kaya nung nanatili po yung mga Israelita sa Ehipto, sila po'y na-impluwensyahan ng mga tradisyon ng mga Ehipto. That's why even though they get out of Egypt in one single day, they should be trained and learn how to live for God in the wilderness. Kaya kahit na sa loob ng isang araw nakaalis na sila sa Ehipto, kinakailangan pa rin po nilang masanay kung paano mamuhay para sa Diyos. That's why even though it take only one day to get Israel out of Egypt, it took 40 years to get Egypt from Israel. Kaya kahit nagugugol lang ng isang oras para makaalis yung mga Israelita sa Ehipto, gugugol ng 40 taon naman po para maalis yung mga Ehipto sa Israel. So the number 40 in the Bible indicates the training. Kaya yung bilang na 40 po ay kumakatawan po ito sa pagsasanay. It indicates the training, preparing, and the new beginning. Kaya kumakatawan po ito sa pagsasanay at sa mga bagong pasimula. So Moses was trained in the 40 years in the wilderness. Kaya po si Moises ay sinanay po ng 40 years sa ilang. And Jesus prayed prayed for 40 years in the wilderness. At yung Panginoong Hesus naman, Jesus prayed for 40 days in the wilderness. at yung Panginoong Hesus naman po ay nanalangin ng 40 araw sa ilang. Is that right? And Noah's flood, it rained for 40 days. Kaya yung ako naman ni Noe, umulan po sa loob ng 40 araw. So when the Noah endured all this suffering, it started a new beginning. At yung nakayanan na po ni Noah yung lahat ng kahirapang ito, nagkaroon po siya ng panibagong simula. We really need this wilderness, the time in the wilderness in our Christian life. Kaya kailangan po natin ito yung panahon sa ilang sa ating buhay Kristiyano. Because through the time in the wilderness, we learn about God and our faith becomes stronger. Dahil sa pamamagitan ng 40 taon sa ilang, malalaman po natin yung patungkol sa Diyos at magtitiwala po tayo. What's the difference between Solomon and David? Ano po ang pagkakaiba ni Solomon at ni David? What's the difference between Saul and David? Ano pong pagkakaiba ni Saul at ni David? Saul and Solomon failed. Si Saul at si Solomon ay nabigo. But David success in his faith. Pero si David ay nagtagumpay sa kanyang pananampalataya. What's the difference? Ano po yung pagkakaiba? Saul and Solomon, they didn't have a suffering. Si Saul at si Solomon, hindi po sila nagkaroon ng kahirapan. But David suffered a lot until he became a king. Pero si David po naghirap po talaga bago po siya maging hari. Saul wanted to kill David. Ninanais po ni Saul na patayin si David. And he stayed in the wilderness for a long time. At siya rin po ay nanatili sa ilang sa mahabang panahon. When he stayed in the wilderness, through that time, he was trained and became the qualified to become a king. At yung nanatili po siya sa ilang, siya po ay nasanay at siya po ay naging kwalipikado bilang maging hari. So sometimes we think, what if we don't have any difficulties and any suffering in our life? Kaya po iniisip po natin na paano kaya kung wala na tayong kahirapan sa ating buhay? Then maybe I can live for God more. Marahil makakapamuhay ako para sa Diyos. No, Hindi I po. don't think so. Hindi po. When we have a suffering, we are ready to live for God more and more. Nung tayo po yung mayroong kahirapan, ninanais po nating mabuhay para sa Diyos. The physics, when the people drop the ball, this way, the first line, and second line is twisted, the bandit. Kaya po kung ay ibabato po nung tao yung bola, yung meron pong una at pangalawang daan po dito. Then which ball reaches faster? Kaya ano pong bola yung makakating ng mas mabilis? Number 1 line, number 2 line. Yung una o yung pangalawa? I thought number 1, but when I checked the physics, number 2 is faster.
Iniisip ko rin po na una, pero yung number 2, yun yung mas mabilis. Because when it dropped, it became faster, Dahil, faster. So it reached first, it reached faster. dahil kapag yun ay babagsak na, bibilis po siya ng bibilis hanggang sa makakating po siya ng mas mabilis. So look at the life of Joseph. Kaya tingnan niyo po yung buhay ni Jose. His brothers sold him to Egypt as a slave, Kaya ibinenta po siya ng kanyang mga kapatid sa Ehipto and he became a slave. at naging alipin po siya. And because of the misunderstanding, he was put in the prison. At dahil sa maling pagkaunawa, siya po'y dinala sa kulungan. Then other people forgot him. At hindi na po siya naalala ng mga tao. So he could complain to God. At maaari na po siyang magreklamo sa Diyos. Lord, you gave me the dream, Panginoon, binigyan mo ako ng pangitain. but look at my life. Pero tingnan mo yung buhay ko. I'm in prison. Nakita ko sa kulungan. My dream is delayed and delayed to come true. Yung pangitain ko ay na-delay para magkatotoo. Why you give me this kind of suffering? Bakit mo ako binigyan ng gantong kapighatian? But actually that was the fastest way to become the prime ministry in Egypt. Pero yun po yung pinakamabilis na paraan para maging prime minister doon sa Ehipto. So in our Christian life, God allowed the wilderness Kaya sa ating buhay Kristyano, pinapahintulot po ng Diyos yung ilang. because through the wilderness we can be trained and we become real Christian. Dahil sa pamagitan po ng ilang, tayo po'y sinasanay at tayo po'y magiging tunay na Kristiyano. These days, I love gardening. Kaya sa I mga have many teachers. panahon na to, mahilig po ako magtanim. And one thing I learned is giving the water every day is not good for plants. At isa po yung naunawaan ko na yung pagdidilig araw-araw ay hindi mabuti para sa halaman. Especially nanay, tatay already know, tama. Alam na po ito ng mga nanay at tatay, tama. When we give too much water every day, the root become rot and die. Dahil kapag bibigyan po natin ng labis na tubig yung halaman, yung ugat po ay matutuyo. When the soil becomes dry, the plants wants to spread the root wider. At kapag yung ugat ay natuyo, ninanais niya po na kumalat pa. Where is water? Nasaan yung tubig? They seek to find the water. Hinahanap po nila kung saan po yung tubig. So in our Christian life, if everything is good, we don't need God, and our faith doesn't grow up. Kaya sa ating buhay Kristyano, kapag mabuti yung sitwasyon, hindi po natin hinahanap yung Diyos. You know what do you call in Philippines, it's hard to see the yearly ring in the tree. When we cut the tree, Kapag pinutol po natin yung puno, there is the yearly, what do you call? What do you call? Annual rings? annual ring. In Philippines, it's hard to see, right? Kaya sa Pilipinas, mahirap po itong mahanap. You know why? Bakit? Alam niyo po kung bakit? The tree, they just continue to grow up, then there is no annual ring. Kaya yung puno, patuloy lamang po ito sa paglago at wala po itong annual ring na ito. Annual ring is made when it was winter. At yung annual ring na ito ay nabubuo sa taglamig. So the tree grew up this much, Kaya but yung, that was winter season, then it stopped to grow. kaya yung puno po ay lumalago, pero dumating po yung taglamig, kaya ito'y humihinto. That's the time to make the annual ring. At yun yung panahon para gumawa ng annual ring. And then grow again, At, and winter again. at lalago ulit at magtataglamig ulit. So in Korea, when you cut the tree, most of the trees have the many annual rings. Kaya sa Korea, kapag nagputol po tayo ng puno, marami pong annual ring na ito. The one thing I learned from carpenter is,
when it has the tree, the wood have the many annual ring, is harder than other tree. Kaya nalaman ko po ito sa mga kakpentero na kapag yung mga kahoy po ay mayroong annual ring, ito po yung mas matigas kumpara sa ibang kahoy. So it seems like keep growing. Kaya, It's better, right? kaya mukhang patuloy lang po ito sa paglago, mas mainam. But they can be hard. Pero sila po ay mas lalong titigas. They cannot be hard. They cannot be strong. Hindi po sila titibay. When it stop in the winter and make the annual ring, it make a tree harder, stronger. Kaya kapag sila ay lumago at nagkaroon ng tag-ulan, titigas lang po ito ng titigas. That's why God wants to train us to become a strong Christian. Kaya po ninanais po ng Diyos na sanayin po tayo upang maging malakas na Kristiyano. That's why God also give us the wilderness in our life. Kaya po pinapahintulot po ng Diyos yung ilang sa ating buhay Kristiyano. So instead of complaining about the suffering, we need to thankful and we need to pray how to endure this wilderness. Kaya imbis na magreklamo sa mga kapighatian po natin, kailangan po nating manalangin at magtiwala kung paano pong malalampasan po natin yung ilang na ito. Let's look at the Deuteronomy chapter 8. Kaya tingnan po natin sa Deuteronomio, Kapitulo 8. Deuteronomy chapter 8, verse 2. Kapitulo 8, versikulo 2. Verse 2 and 3, here is another reason why God gave the wilderness to Israelite. Kaya nakita pa po yung isang dahilan kung bakit po pinahintulot ng Diyos sa mga Israelita yung ilang. The verse 2 and 3, would you read? At iyong alalahanin ang lahat ng paraan ng pagpatnubay sa iyo ng Panginoon mong Diyos nitong 40 taon sa ilang upang kanyang pagpakumbabain ka at subukin ka upang malaman kung ano ang nasa iyong puso, kung iyong tutuparin ang kanyang mga utos o hindi. Ikaw ay pinagpakumbaba niya ng ginutom kanya at pinakain kanya ng mana na hindi mo nakikilala ni hindi nakilala ng iyong mga ninuno, upang kanyang maipanawa sa iyo na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. So this is very strong reason why God gave the wilderness to Israel. Kaya po, ito po yung matibay na dahilan kung bakit po pinahintulutan ng Diyos yung mga Israelita sa ilang. God wants to humble Israel people. Ninanais po ng Diyos na maging mapagkumbaba yung mga Israelita. Because Israel people, if the Israelite doesn't become the humble, they don't rely on God. Dahil kung yung mga Israelita ay hindi maging mapagkumbaba, hindi po sila magtitiwala sa Diyos. Then they will leave God. At sila po aalis mula sa Diyos. So, when we become humble in the wilderness, we realize we are nobody without God. Kaya kapag tayo naging mapagkumbaba sa ilang, malalaman po natin na tayo ay walang sinuman sa harapan ng Diyos. That's why we surely learn that we have to abide in the church and we have to rely on God. Kaya lubos po nating maunawaan na tayo dapat manatili sa church at magtiwala sa Diyos. In our Christian life, if we can learn this only one thing, without God, I cannot live, then it's more than enough. Kaya kapag ating natutunan yung bagay na ito na tayo kung wala yung tulong ng Diyos, sapat na po ito. Some people are very confident. Yung ibang mga tao ay mayroon po silang kumpiyansa. I can do everything. Kaya kong gawin lahat ng bagay. Actually, that is the way of the world. Iyon po yung paraan po ng sanlibutan. You can do everything. Don't trust anyone. You can do everything. Kaya mo yan, kaya mo lahat ng mga bagay. Huwag mong pagtiwalaan yung ibang mga tao. But Bible says, just the opposite way. You are nobody. Pero yung sinasabi ng Biblia, yung kabaliktaran, You ikay walang cannot do sinuman. anything. Wala kang anumang magagawa. But with God, you can do everything. Pero kapag kasama yung Diyos, magagawa mo yung lahat ng bagay. That's why God really wants us, we are so weak and we have to rely on God. Kaya ninanais ng Diyos na malaman po natin na tayo may hina, kailangan po natin magtiwala sa Diyos. And the time in the wilderness, in the wilderness, Israel people desire to go to the land of Canaan more and more. Kaya yung mga panahon na nandun po sila sa ilang, yung mga Israelita, yung ninanais po nila na makakating ng higit pa sa Kanaan. Let's go back to Exodus chapter 13. Kaya balik po tayo sa Exodus Kapitulo 13.
In the wilderness, there is not enough food and not enough water, Kaya po, and it was so hot, so they desire to go to land of Ghana more. kaya sa ilang po, walang sapat na pagkain, walang sapat na tubig, kaya ninanais po nila na makarating na agad dun sa Kanaan, Like Joseph. gaya po ni Jose. The verse 19, Sa versikulo 19, 19, would you read? dinala ni Moises ang mga boto ni Jose sapagkat mahigpit niyang panumpa ang mga anak ni Israel na sinasabi, tiyak na bibigyang pansin kayo ng Diyos at inyong dadalhin ang aking mga boto mula rito na kasama ninyo. So in Genesis chapter 50, Joseph died, Kaya sa Genesis Kapitulo 50, si Jose po ay namatay. and his last word is, as God promised, Israel people will go to the land of Ghana. Kaya yung huling bilin niya po, sinabi niya po na katulad ng pinangako ng Diyos, yung mga Israelita ay makakapunta sa Kanaan. That time, you have to bring my skeleton, my bones, to the land of Ghana. Kaya sa mga oras na to, kailangan yung dalhin yung aking mga boto papunta sa Kanaan. It means Joseph really believed the God's promise. Ibig sabihin, si Jose talaga ay naniniwala sa pangako po ng Diyos. And also, he really desired to go to land of Ghana. At ninanais niya rin po na makapunta dun sa lupain ng Kanaan. Even though I die, you have to bring my bones even to the land of Ghana. Kaya kahit ako'y patay na, kailangan mong dalhin yung aking mga boto papunta sa lupain ng Kanaan. While we are living in this wilderness, we desire to go to heaven more and more. Kaya habang tayo nanatili sa ilang na ito, ninanais po natin na makapunta sa langit ng higit at higit pa. Are you waiting for going to heaven? Kayo ba'y nag-aantay na makapunta sa langit? I'm really waiting for that. Ako po talaga ay nag-aantay. I'm so excited to go to heaven. Ako po ay nananabik na makapunta sa langit. Pastor, I already cooked the bulalo, so until I finish this bulalo, I cannot go to heaven. Sayang. Kaya pastor, nagluto na ako ng bulalo, kaya hindi ako makapunta sa langit. Tapusin ko muna itong pagluluto. I already finished my nice house, so I want to spend more time in this house. Kaya tapos ko nang gawin yung bahay ko, kaya ninais ko pang mamuhay sa bagong bahay na ito. Don't worry, when we go to heaven, everything is much, much better than anything in this world. Kaya wag po kayo mag-alala. Kapag nauna po tayo sa langit, lahat ng mga bagay dito ay higit pa kumpara doon. So while we are walking in this world and the many sufferings, we really expecting to go to heaven more. Kaya habang tayo nanatili sa mundong ito at nakakaranas ng maraming kapighatian, ninanais po natin na makakating na sa langit. And look at the verse 18. Here is the way to stay. Here is the way to march in the wilderness. Kaya sa versikulo 18 po, nakita po yung daan ng mga Israelita papunta sa Kanaan. This is the how Israelites stayed in the wilderness. Kaya ganito po nanatili yung mga Israelita doon sa ilang. The verse 18, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kundi pinatubayan ng Diyos ang taong bayan paikot sa daan patungo sa ilang sa tabi ng dagat na pula, ang mga anak ni Israel ay umahon mula sa lupain ng Ehipto na handa sa pakikipaglaban. Orderly rank. Orderly ranks. Well organized. In Tagalog version, no that part. In English version and Korean version, the Bible says, when they move, they don't move in chaos. Kaya nung naglakbay po yung mga Israelita sa ilang, sila po yung nakaayos na nakahanay, hindi po gulo-gulo. According to the God's arrangement, orderly, in order, they move. Kaya kung ano po yung ayos na ginawa po ng Diyos, sila po yung naglalakbay. So it means God doesn't like a chaos. Ibig sabihin, ayaw po ng Diyos ng kaguluhan. When Israel people move in the wilderness, God made the exact place according to their tribe. Kaya nung pinatubayan po ng Diyos yung mga Israelita sa ilang, binigay na po yung tamang daan, yung tamang ayos po yung mga Israelita. It means even in the church, there is order.
Kaya ibig sabihin sa loob din ng iglesia, meron pong kaayusan. We have to respect that order which God made. At kailangan po nating irespeto yung kaayusan na iyon na itinalaga ng Diyos. In the family, there is order. Kaya sa loob ng pamilya, meron din kaayusan. So Bible says, the husband is the head, Kaya sinasabi and ng wife is the body, should obey. Kaya sinasabi ng Diyos na yung asawang lalaki yung ulo at yung asawang babae yung katawan, kaya kailangan niyang sumunod. So, if we break this order, it means if we get out of this camp, it means we're gonna die. Kaya kapag tayo hindi sumunod sa kaayusang ito at ginulo po natin yung kaayusan na ito, tayo po'y mamamatay. What if the Israel people, some Israel people get out of this camp and this order, they cannot follow God. Kaya paano na lang po kapag yung may mga Israelita na umalis sa kampo at hindi po sinunod yung kaayusan na ito, sila po'y mamamatay. So think about this. God designed the fish only to live in the water. Kaya po, pag-isipan niyo po ito, dinisenyo po ng Diyos yung mga isda para mamuhay dun sa tubig. This is order. Yun po yung kaayusan po nila. What do you call order? Kaayusan. Huh? Kaayusan. Kayusan, 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 kayusan. Very important. The fish think, why do I have to obey this order? Kaya po iniisip ng isda, bakit po kailangan kong gawin yung kaayusang ito? I want the new world. I want to experience new world. Ninais ko yung bagong mundo. So fish get out of water. Kaya yung isda, umalis sa tubig. Sometimes in the aquarium, there is the fish which get out of the aquarium. Kaya kung minsan dun sa aquarium, meron pong isda na lumalabas. Then it cannot breathe. At sa ganun, hindi po siya makakahinga. Because it break the order. Siya po hindi makahinga dahil tinanggihan niya po yung kaayusan. Oh, very good translator. God made the born-again Christian to live in the church only. Kaya po, hinayaan ng Diyos yung mga Israelita, yung mga born-again Christian na makapanatili po sa iglesia. But some Christian says, I want to experience a new world. Pero sinasabi ng ibang mga Kristiyano, ninanais ko yung panibagong mundo. So as the fish get out of the water, so some Christian get out of the church. Kaya gaya po ng pag-alis ng mga yung isda sa tubig, ninanais din po yung ibang mga Kristiyano na umalis sa iglesia. Then their Christian life is dead. At yung kanilang buhay Kristiyano ay mamamatay. No joy, no fruits, no peace. Walang kagalakan, walang bunga, at walang kapayapaan. While we are staying in the place which we have to stay according to this order, we can be protected and guided by God. Kaya kapag tayo nanatili kung saan tayo dapat manatili at merong kaayusan, tayo po'y protektahan po ng Diyos. So let's look at the verse 21. Kaya tingnan po natin sa versikulo 21. Basahin po natin ng sabay-sabay. The Exodus chapter 13 verse 21, 3, 2, 1. Ang Panginoon ay namumuna sa kanila sa araw sa isang haliging ulap upang patnubayan sila sa daan, at sa gabi ay isa sa haliging apoy upang tanglawan sila, upang sila ay makalakad sa araw at sa gabi. So the wilderness is the place of suffering and training. Kaya yung ilang po yung lugar ng kapighatian at yung pagsasanay. But even though there is many difficulties and suffering, God always protected the Israel people through the pillar of the cloud and fire. Kaya kahit na maraming pagduros at kahirapan yung nararanasan ng mga Israelita, pinapatnubayan po sila ng Diyos sa pamamagitan ng haliging ulap at haliging apoy. During the day, it was so hot in the wilderness. Kaya sa araw po, napakainit po sa ilang. But God gave them the pillar of the cloud, so He made the shadow. Pero binigay po ng Diyos yung haliging ulap para protektahan po In the sila. night, it was too cold. At sa gabi naman po, napakalamig. But by the pillar of the fire, God made them warm. Pero sa pamamagitan po ng haliging apoy, sila po ay naiinitan. So even though we have a suffering, there is God's protection. Kaya kahit na marami po tayong kahirapan, naroon po yung pagprotekta ng Diyos. We never die until we achieve the will of God. Hindi po tayo mamamatay hanggang sa magawa po natin yung kalooban po ng Diyos. Do you know roller coaster? Roller coaster? Alam niyo po yung roller coaster? Have you tried? Nakanasan niyo na po ba?
in the beginning, when we write, we're so nervous. Bago magsimula, tayo po'y natatakot, But when kinakabahan. we really believe that it is really safe, we can enjoy. Pero kapag tayo naniniwala na ligtas naman ito, maaari na po tayong mag-enjoy. We even raise the hand and shout, woo! Tinataas pa natin yung ating kamay at sumisigaw pa tayo. Our life can be a roller coaster. It looks so excited, but safe. Yung ating buhay ay gaya po ng roller coaster na masaya ito at ligtas. And the verse 22, the last verse, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang haliging ulap sa araw at ang haliging apoy sa gabi ay hindi umalis sa unahan ng taong bayan. It really touched my heart. He did not take away the pillar of cloud by day or the pillar of the fire by night from before the people. So God always prepared the pillar of the cloud and fire. Kaya sabi po dito, ang haliging ulap sa araw at ang haliging apoy sa gabi ay hindi umalis sa unahan ng taong bayan. Kaya ibig sabihin, lagi pong binibigay ng Diyos yung haliging ulap at haliging apoy. God never leave us alone. Kaya po hindi po tayo iiwan po ng Diyos na nag-iisa. God always with us. Kasama po natin palagi yung Diyos. Even though we leave God, God never leave us. Kaya kahit na umalis po tayo sa Diyos, tayo po hindi aalis sa atin yung Diyos. Even though we sometimes get out of the church, God never leave us. Kaya kahit na minsan umalis po tayo sa church, hindi po tayo God never leave us alone. kaya hindi po tayo iiwan po ng Diyos. In the tabernacle, here is the holy place, Kaya sa tabernakulo po, narito po yung dakong banal. and here is this display showbread table. Kaya narito po yung lamesa ng tinapay. The Can you see? Nakikita niyo po. God commanded the Israel people to prepare the 12 bread always. Kaya po inutusan po ng Diyos yung mga Israelita na maghanda ng 12 tinapay. 12 bread indicates the 12 tribes of Israel people. Yung 12 tinapay na ito ay kumakatawan sa 12 lipi ng Israel. No matter what kind of sin they committed, still 12 bread. Kaya kahit anong kasalanan man yung gawin nila, ay yung 12 tinapay ay nananatili. Whether they are good or bad, still 12 bread. Kahit na sila'y mabuti o masama, 12 tinapay pa rin. It means God always worry about the Israel people. Kaya ibig sabihin, lagi pong inaalala po ng Diyos yung mga Israelita. Whether our Christian life is good or bad, God always worry about us. Kaya kahit na yung buhay Kristiyano ay mabuti at masama, lagi po tayong inaalala po ng Diyos. Whether we stayed in the church or get out of the church, God always worry about us. Kaya kahit na tayo nanatili sa church o umaalis sa church, lagi po tayong inaalala po ng Diyos. God's eyes always stare at the 12 tribes. Kaya yung mata po ng Diyos ay laging nandun sa 12 tinapay. And the design of the showbread table is at the edge, at the end, there is the frame. Like this frame. Kaya po sa dulo po nung table na ito, naroon po yung frame na ito. What do you call? Frame. Harang. Like a fence. Gaya po ito ng harang dun sa lamesa. It means that's role is to protect this bread not to drop. Kaya yung layunin po nito ay protektahan yung tinapay para hindi mahulog. Like God always prepared the pillar of the fire and pillar of the cloud for Israel people, God always protect us. Kaya gaya po ng paghahanda po ng Diyos ng haliging apoy at haliging ulap para sa mga Israelita, tayo po'y pinoprotektahan din po ng Diyos. So when we get salvation, God says, "You are mine."
Kaya nung tayo po inaligtas, sinabi po ng Diyos na ikaw ay akin. That's why whatever we have to use them for the glory of God only. Kaya kung ano man po yung meron po tayo, kinakailangan po natin gamitin para sa kalulatian ng Diyos. And since we got salvation, God prepared the time of in the wilderness. Kaya po, matapos po tayong maligtas, inihanda po ng Diyos yung panahon sa ilang para protektahan po tayo. So through the wilderness, we can be trained and rely on God more. Kaya sa pamagitan po ng ilang ay tayo masasanay at poprotektahan po tayo ng Diyos. But even though God prepared the wilderness, God always prepared the pillar of the cloud and fire to protect us and guide us. Kaya habang binigay po sa atin yung ilang ng Diyos, tayo rin po binibigay ng haliging apoy at haliging ulap para protektahan po tayo. So when we believe this, our life is like a roller coaster. Kaya kapag tayo naniniwala sa bagay na ito, yung ating buhay ay gaya po ng roller coaster. Even though we feel like we're gonna drop and die, we can raise the hand and shout, "Woo!" Kaya kahit naisipin po natin na tayo mamamatay, kapag tayo nahuhulog, tayo pa rin po itinataas yung ating kamay at sumisigaw. The Christian who really trust in God, instead of worry, they rely on God and they are always peaceful. Kaya yung mga Kristiyano na laging nagtitiwala po sa Diyos, sila po yung mga Kristiyano na mayroong kapayapaan. Tama po ba? Let's pray together. Tayo po'y manalangin.